Alin nga ba ang mas maganda? Ang Honda Click 160 or ang SYM Naga 155? Especially when it comes to comfortability, practicality, and reliability, kasi both of these motorcycles is on par when it comes sa kanilang price segment or affordability. Si Honda Click 160 ba na alam na natin, nasubok na dito sa Pilipinas, o yung bagong dating lang last year na si SYM Naga 155 na mas maganda yung specs tignan sa paper but in reliability, which is alam naman natin na bagong release lang dito, si SYM Naga, mapagkakatiwalaan mo ba? Kaya sa video ito, pag-uusapan natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, and yung final thoughts natin on this motorcycle, whether it's a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision, and alin sa kanilang dalawa. And hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, pag-usapan na natin ang kanilang side-by-side comparison, which is yung pricing nila. Si Honda Click 160 is merong 116,900 pesos na SRP, while si SYM Naga 150 naman is merong 119,900 pesos na SRP. Sa colors nyo naman mga bossing, as of the moment na 2026, meron tayong tatlong colorways kay Honda Click 160, which is meron tayong white, meron tayong gray, and meron tayong black dito na colorways kay Honda Click 160. Samantalang kay SYM Naga naman is meron tayong apat dito. Meron tayong white, silver, black, and matte green dito kay SYM Naga. And depende na lang sa'yo alin dito yung mas gusto mo sa kanila. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kanilang headlight. If makikita nyo naman, both have its own futuristic design, but medyo mas mananaig dito para sa akin si Honda Click 160. Masasabi mo rin naman that both of this motorcycle has its own kind of taste. Ngayon naman, yung sa rear headlights natin dito, naka-split design yung LED taillight natin dito kay SYM Naga. Kay Honda Click 160 is that napakaganda rin naman tignan ng kaniyang LED headlight. Both of them is naka-LED na mga boss ha. Ngayon naman, sa instrument panel natin dito, naka-LCD digital display na dito si Honda Click 160 na may resemblance kay Honda Click 125. Samantalang kay SYM Naga 155 is meron siyang LED digital display na full color LED digital meter. And medyo may makikita kang difference dito when it comes to parang mga cellphone na LCD tsaka LED. Medyo may lamang dyan si SYM Naga. Ngayon naman sa category if meron ba silang keyless remote system, yes mga boss, meron sila both and maganda yan para sa ating mga Pilipino. Sa utility box naman mga boss, makikita natin dito na both motorcycle is merong capability na makapaglagay ng helmet. However, medyo mas malaki yung kay SYM Naga kasi may chance na magkasya yung full face helmet dito, while kay Honda Click 160 is half face helmet lang. Tapos sa charging port naman, meron tayong charging socket dito both kay Honda Click 160 tsaka kay SYM Naga. Nasa may left na tuhod naman kay Honda Click 160, tapos sa may right naman kay SYM Naga. Dual USB port charger na nga pala tayo dito kay SYM Naga. Meron tayong USB-A tsaka USB-C. So pwedeng dalawa yung ma-charge mo dito sa motorsiklong ito. And if wheel type naman ang pag-uusapan natin dito, both motorcycle has mag wheels type na wheel type dito sa kanilang gulong. Ngayon naman, if fuel tank ang pag-uusapan, meron tayong 5.5 liters kay Honda Click 160, samantalang kay SYM Naga 155 is 7.3 liters. Nasa likod yung fuel tank kay Click 160 and nasa harap naman kay SYM Naga, which is hindi na natin kailangan tumayo or mag steps ng 1-2 na kailangan i-off tapos i-switch pa natin para magbukas sa likod, yung ganon. So less steps na talaga if nasa harap yung fuel tank. So magandang feature yan mga boss, ano? Especially kay SYM Naga. Ngayon naman, when it comes to fuel consumption, dito natatalo si SYM Naga over kay Honda Click 160. Meron tayong 46.7 kilometers per liter kay Honda Click, while kay SYM Naga naman is meron tayong 42 estimated kilometers per liter. Yung displacement naman natin dito is that naka 160cc si Honda Click 160, while si SYM Naga 155 is meron siyang 149.6cc displacement engine. Ngayon naman sa category of merong gulay board or footboard, makikita natin dito si Click 160 is meron siyang footboard. However, si SYM Naga, hindi lang siya merong footboard, meron na rin siyang extended footrest sa ating foot panel. Both of these motorcycles na rin mga boss is meron siyang park brake, so maganda yan. Start and stop system naman or ISS kay Honda Click 160, walang ganyan kay SYM Naga 155. Maganda sana yan kasi pag traffic, tapos naka-stoplight tayo, mamamatay yung makina, makakasave tayo ng gas consumption. Aandar lang siya pag piniga mo yung throttle niya.
Ngayon naman, if hazard switch ang pag-uusapan, merong hazard switch si SYM Naga, tapos si Honda Click 160 naman is wala. So, sayang. Maganda sana if meron si Honda Click 160 nun, di ba? And meron din tayo both dito na tubeless tires. So maganda yan. Maganda for daily long ride tsaka mga quick trip kasi less yung bahala mo compared sa mga naka-tube type kind of tires. And last but not the least, meron bang kickstart both of these motorcycles? Ang masasagot natin dyan is wala. So we really have to be aware. Lagi tayong titingin or makikiramdam lagi sa motor natin if malolobat na ba yung batteries nila. And if ever titingnan mo and magre-research ka if gusto mo lagyan ng customizations both of these motorcycles, maganda rin naman siya tignan pag meron siyang top box kasi dagdag siya ng comfortability and convenience kasi meron ka madadagdag na storage if ever meron ka mang mga dadalhin. Ngayon naman pag-usapan natin ang specs and key features of these motorcycles. Yung displacement nga pala ngayon ni Honda Click 160 is meron siyang 156.9cc, 149.6cc naman si SYM Naga. Both of these motorcycles is naka-liquid cooled na. Yung power naman nila 15.2 horsepower naman at 8,500 RPM kay Honda Click 160, while 14.2 horsepower at 8,000 RPM naman kay SYM Naga. And when it comes to torque, 13.8 Newton meters naman at 7,000 RPM kay Honda Click 160 and 13.0 Newton meters at 7,500 RPM naman kay SYM Naga. Compression ratio natin dito is that naka 12.0:1 kay Honda Click 160 and 11.2:1 naman kay SYM Naga. While sa bore stroke, 60/55.5 ang kay Honda Click 160 tapos kay SYM Naga naman is 57.4/57.8 ang numbers nila dito. So if numbers mga bossing, alin dito yung sa tingin mong okay para sa inyo? Lagay nyo nga dyan sa comment section. Pero bago yan, meron pa tayong mga karagdagang numbers dito. Sa 116,900 pesos mo, meron tayong 4 valves na combi brake, ACG starter, auto start stop, keyless at saka Honda ESP Plus kay Honda Click 160. However, meron itong monoshock nasa left side lang, tapos samantalang sa 119,900 pesos mo kay SYM Naga, meron na tayong dual channel ABS dito kay SYM Naga. Meron na rin tayong traction control system. Naka CVT auto tayo dito, smart key, naka 4 valves, and naka monoshock rin. Pero at least dito kay Naga, nasa may gitna siya. So maganda yung play ng suspension niya. Mas naging aesthetic siya tingnan tuloy. However, dahil nga sa mga specs niya, mas mabigat siya ng konti, which is meron siyang 144 kilograms. Samantalang kay Honda Click 160 is meron siyang 116 kilograms. Sa inyo ba mga boss? Alin dito yung parang sa tingin yung okay sa kanila? Ngayon naman, pag-usapan natin yung kanilang dimensions. Si Honda Click 160 is merong 778mm sa kanyang seat height. Yung ground clearance niya naman is merong 138mm and yung wheelbase niya is merong 1,277mm. Yung gulong niya sa harap is merong 110/80/14 and 120/70/14 naman yung kanyang likod. Samantalang kay SYM Naga 155 meron siyang 800mm na seat height, so medyo mataas to. Tapos yung ground clearance niya naman is merong 125mm and yung wheelbase niya naman is 1,385mm. Medyo mahaba siya tignan si SYM Naga. Yung gulong niya dito is merong 120/70/13, samantalang yung likod niya is 130/70/13. So depende na lang talaga sa'yo alin yung medyo mas napupusuan mo dito sa dalawang motorsiklong ito. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang final thoughts dito regarding this motorcycle. Is this motorcycle a very good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision ba tayo dito sa motorsiklong ito? Especially if meron tayong experience sa pagmamotor tapos wala tayong Honda RS125Fi or Suzuki Gixxer 155. Pero bago yan mga boss, gusto ko lang to i-shoutout si Boss Arc Venture TV sa TikTok na nag-comment dito na nag-recommend sa motorsiklong ito, and dahil dyan nakapagawa tayo ng content. However, meron daw tayong TFT display sabi niya dito, and na-correct natin yan, which is LED display lang yung kay SYM Naga. However, almost correct siya sa mga specs na nasabi niya. So, napakaganda, malawak yung gulay board, tama halos yung mga sinasabi niya regarding SYM Naga. For me mga boss, I can really say, ang motorsiklong medyo mas malapit sa akin dito is si SYM Naga 155. Although mga bossing, hindi natin may pagkakait when it comes to reliability,
Honda will always have a special place in my heart. Mapa Click man yan, mapa RS125Fi man yan, or mapa ADV160 man yan, Honda is Honda. Nasa kanila yung respect natin. And hindi lang ako, but almost sa lahat ng Pilipino na nakapaggamit ng motorsiklo nila. However, I can really see myself na mas magdadrive kay SYM Naga not because of the specs, the power, the numbers, but because of the comfortability na maibibigay niya dito. Not just that mga bossing, but this motorcycle is also aesthetically pleasing din naman. Bagong panglasa sa kalsada, bagong makikita mo, and hindi siya ganyan ka common tignan. Both of these motorcycles naman is merong comfortability, beginner friendly rin naman kasi alam naman natin na automatic motorcycle tong mga motorsiklong ito. But if si Honda Click 160 yung pipiliin mo, sa 160 engine niya, dito ka mas merong lamang, especially na Honda reliability yung makikita mo. However, specs wise, meron tayong makikita dito kay SYM Naga na meron siyang TCS, ABS, karagdagang footrest sa kanyang footboard extension, pwede magkasya ang full face helmet sa ating underseat compartment, and pwede rin naman malagyan ng top box dito. So all in all, they are almost both the same. However, if gusto mo ng merong karagdagang safety, mapaisip ka talaga sa ABS and TCS na may offer kay SYM Naga. However, if safe ka mag-drive, hindi ka masyadong magpapabilis, masasabi mo talaga ang Honda Click 160 is really great option pa rin naman, especially sa ganitong price segment. Pero kayo ba mga bossing, alin dito yung mas nagugustuhan nyo? Si SYM Naga ba na napakaganda ng kanyang specifications? Or si Honda Click 160 na meron ng reliability and nakapag-earn na ng trust sa mga puso ng Pilipino? Comment nyo nga dyan sa comment section and I wanna hear your thoughts dyan. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos you can follow me for more. Like this video na rin and magka-comment down below if meron ka mga questions or mga suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you in my next video. Let's go!